sexual, no? That requires two parents to reproduce an offspring. So today, we will discuss we will discuss asexual reproduction. Okay, pag sabi natin asexual, no? Yung A sa asexual, it means absence. No? Absence of two parents. Hindi na kailangan ng dalawang parent. No? So, our objectives for today is to describe the different types of asexual reproduction, identify the reproduction process of organisms, na iba-iba kasi sila, and appreciate the importance of asexual reproduction. Bakit ba sila nagaganon? No? Bakit pa nila ginagawa yun? Bakit hindi na lang pwede lahat mangitlog? Okay? So, we will later learn about that. So, let's have VTR, visible thinking routine. Okay, what do you see on the image? Hmm. Ano pong meron sa image? Yes, kasalhay. Strawberries butcher na lumalaki. Yung, Strawberries po lumalaki. okay, very good. Strawberries na lumalaki, no? O kung mapapansin nyo po dito, I will annotate. Ito, yung stem niya, no? Humahaba, tapos nagkaroon ng another individual. Tapos humaba ulit, nagkaroon ng another individual. May sariling ugat na pwede yang putulin. Kunin mo to, tapos itanim mo, no? Tatanim mo na siya. Okay, very good observation, Kasalhay. How about this one? What do you think is going on? Yes, de Guzman. Multiplying itself po. Okay, yung multiplying itself, very good. Yes, Jubahib. Nagtaas ng kamay si Jubahib. Ayan po sagot ko. Ayan rin, okay. How about, sino to? Bernas. A family tree of a germ po. Okay, family tree of a germ. Okay, very good. How about their appearance? What do you notice about their appearance? Oh, sige, Jubahib. Green, tsaka pa-oblong. Okay. Beside their shapes, kasalhay. Magkakamukha po sila. Yes, very good, no? They are alike. They are similar in their appearance. No, kung ano itsura nito, wait, kung ano itsura nito, no, ganun ang itsura niya. Kung ano itsura niya, ganun ang itsura nito. Okay? So, they are clone of one another. No? Kumbaga, sinerok sila. Okay? Ganun po yung idea nan. Okay? What makes you wonder? Do you wonder why do some organisms reproduce sexually and some reproduce asexually? What do you think? Bakit yung iba, pwede sila magparami ng sila lang? Bakit yung iba kailangan pa ng partner? Kailangan pa mangitlog? Kailangan pang ipagbuntis? Do you ever wonder that? Na naisip nyo na yon? What drives them? Ano yung dahilan? Anong nangyayari sa or sa environment nila? Bakit nila ginagawa yon? Yes, Kasalhay. Parang may incomplete or complete po ng DNA. Okay, that's in the process. No? Pero why? Why do they do that? Bakit nila ginagawa yon? Hmm. What drives them to do that? Halimbawa, tayo, online class. Bakit tayo nag-online class? Kasi bawal ang face-to-face. So, yun yung drive natin. Hindi pwede mag-stop ang learning. Hindi pwede mag-stop ang pagtuturo, ang klase. Lalo ang haba nun, 14 to 31, walang pasok. So, hindi pwede. So, anong gagawin natin? Mag-distant learning. Yun yung drive natin. Sila, what drives them to do, to conduct asexual reproduction? Yes, kasalhay again.
Dahil kailangan po nila. Why nga? Kailangan nila, yes, very good. Kailangan Para nila sa in mga what susunod terms? po. O, Para sa mga susunod pong generation. o nga, ano nga yung nangyari? Ano yung nangyayari sa environment nila? Any idea? Bakit? Halimbawa, may sunog, mamamatay na ako. Kailangan ko magparami. Mahati muna ako sa dalawa. Ganon. O sige, Edna. Because they have a role po in the ecosystem and nakakatulong din po sila for our ecosystem. Oo nga po. That's their role. Actually, that's survival instinct. Di ba nga? The role of reproduction ay para hindi maubos to prevent extinction. Okay? What drives them to do that? Bakit hindi na lang pwede magbuntis ka na lang? Kailangan mo ng isa pang parent. Magbuntis na lang kayo. Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Okay? I I get your idea, no? Pero kailangan pa natin yung i-enhance, no? Palalimin. Very good yung idea. Pero your idea ay kailangan pa ng another supporting idea, no? O sige, later, malalaman natin. Okay? O, magbibigay tayo mamaya. Malalaman nyo yung specific reason. No? So, kayo mamaya yung magkukwento sa akin bakit nila kailangan gawin. Okay? Thank you for answering. So, to formally discuss, no, asexual reproduction is the formation of individuals from the cell of a single parent, no? Nanggaling po siya sa single parent, no? From the word or the letter A. Ibig sabihin po niyan absence, no? Absence of a parent pa kasi isa lang kailangan niya. So absent yung isa. Absence. Okay? O, pag tinanggal mo yung A, meron, sexual. Dalawa. Pag nilagay mo yung A, absence of one parent. Okay? So, yun po yun. Sabi, formation of new individuals from a single cell or cells of a single parent. No, nagsisimula sa cell ng isang parent, tapos dadami siya. Okay? So, there are different types of asexual reproduction. Ayan, makikita niyo sa picture, no? Ng potato, no? Ang potato walang buto. Tama ba? May buto ba ang patatas? Okay. So, kung wala siyang buto, hindi siya sexual. Paano dumadami yung patatas? Okay, ganyan po. Through budding, no? Kung makikita niyo yung mga patatas, may butas. Yung butas na yun, dun tumutubo yung sprout. Pwede mo kunin yon, itanim, tutubo yun. Another potato plant. Okay, yung mga ginger, yung mga luya, no? Ganun rin po. Buds, no? Kung nakapaghiwa na kayo ng luya, meron parang maliliit na tumutubong kulay green, dahon. Yun po yun, buds. Pwede nyo yung kunin, ilagay sa tubig. Pag naugatan na, pwede nang itanim. No? At marami pang iba. No? Ayun, water lily, mga mga mushroom, kahit sa animals meron. Yan, yung mga starfish. O, animals ang starfish ha. Ayun. Meron pang iba pang mga organisms na nagre-reproduce asexually. Okay? Next. No? The first example, ayan, the binary fission. Okay? Binary fission is very common among bacteria. Okay? Binary fission, excuse, okay. Fission is a process where body divides into two. Okay? Kaya nga binary, 'di ba? From the word bi, dalawa, no? Fission, kabaliktaran ng fusion. Pag sabing fusion, pagsasama, 'di ba? Pag fission, paghihiwalay. So naghiwalay into two, no? And develops into new individuals which are the exact clones of the parent. So
Kopya lang siya, parang Xerox copy. Okay? So, nakikita nyo pong image dyan ay example ng bacteria cell. No? Cell po yan ng bacteria. Okay? Kung mapapansin nyo, wala siyang nucleus. No? There are two types of cell kasi. Okay? Two types ng cell ay prokaryotic and eukaryotic cells. Yan po. Sa chat box. No? Pag prokaryotic, sila yung mga bacteria. Yung ibang protist, mga amoeba, paramecium, no? Wala po silang nucleus. Prokaryotic cells. No nucleus. Okay, observe yung picture sa gilid. No? Walang nucleus. Ano lang meron sila? Nucleoid. Okay? Nucleoid lang. Nandiyan yung DNA nila, nakakalat dyan. Diba sa atin, nasa nucleus, tapos sa loob ng nucleus, nandun yung DNA. Hindi. Sa kanila, wala. No? Nakakalat lang. Okay? Tapos, meron rin silang cell wall. O, diba sa atin, plants lang yung meron. Sa eukaryotic cells, plants lang yung meron. O, yung eukaryotic cells, dalawa yon, plants and animal. Okay? So, yung eukaryotic cell, sa eukaryotic cells, plant lang ang merong cell wall. No? Yung animal, wala. Pero, pag tinanong, ang prokaryotic, meron din siyang cell wall. Okay? Wala lang kasi ang nucleus, wala pang cell wall. Kawawa naman, aray ko. O, di ba? So, meron silang cell wall to protect them the genetic information. No? So, paano siya nagba-binary fission? Okay, nakwento ko na to. Kagaya ng cell division. No? So, anong mangyayari? The DNA will replicate. So, lahat ng kopya ng parent cell, kung anong itsura niya, kung gaano siya kalaki, kung um, ano yung shape niya, no? Nandun po sa DNA. So, replicate. Pag sabi replicate, madodoble, magagaya. Gagayahin, naging dalawa. Okay, kung makikita nyo, naging dalawa, no? So, kapag naging dalawa na, magse-separate yan sa dalawa. So, ito na. 1 and 2. Then, the cytoplasm will elongate. Hahaba siya, no? Humaba. Kasi it will start to divide. Nahati na siya. Ayun, naging dalawa na siya. Two daughter cells. Okay? Nahati na. So, ganun po ang binary fission. Naintindihan po? Harder akong naintindihan. Okay, very good. Soriano, ano is Soriano? Yes po. Attendance ulit na ka. Thank you. Okay Okay. po. So, the different examples ng binary fission, ito po, no? Mga amoeba and the bacteria. Sir, Po, hindi daw po makapasok sa Estanoso. bakit? Sabi niya po sa GC. Ay, siguro sa connection. Or may host kasi doon sa waiting room. Sila yung nag-a-admit. Okay, wala ako doon eh, hindi ko yung ma-admit. Kasi pag umalis ako doon, papunta ako doon, mawawala ako sa meeting sa atin dito. Okay, let's continue. So, ito po yung example ng mga nagba-binary fission na organism. Again, hindi yung ginagawa ng animals. No, wala pong animals na gumagawa niyan. So, binary fission is common among bacteria and protozoan or protists. Okay? So, ito yung actual picture under the microscope. Okay? Yan po yung itsura nila sa microscope. So, this is actual process. Nangyayari to sa totoong buhay. Nangyayari to ngayon na nag-uusap tayo, no? Sa mga bacteria somewhere. Okay? Next. First ay binary fission ha, tandaan. Next. Okay? Budding. Okay? Nagkakaroon ng bud. Bud formation. Okay?
Budding is an asexual reproduction where new individual is formed through the formation of bud. Okay? Pag sinabing bud, no, may umumbok sa katawan. Then, eventually, uusbong siya, nakamuka nung parent, then eventually, the buds are lateral outgrowth that will splits off the parent. Hihiwalay din siya. Tapos, magiging ka-size niya rin. Okay? O, nandito na yung sagot sa tanong. Okay? Again, bakit ginagawa? Isa sa reason, bakit ginagawa ng mga organisms ang asexual reproduction? Anyone? Nandiyan na sa slide. Again, anyone? Paano po or ano po yung rationale, yung dahilan? Bakit nila ginagawa yun? Bakit? Lizardo. Ah, bakit nila ginagawa yun? Anyone? Ay, dyan na po. Babasahin nyo na lang. Explain nyo lang ng kaunti. Yes, kasalhay. An asexual reproduction where new individual is formed through the formations of bud. Galing po siya sa formation ng bud, chair. Okay. Bakit nila po ginagawa yung asexual reproduction? Why? Ba't hindi na lang pwede mangitlog? Ba't ayaw nila mangitlog? O yes, tapang. Sir, dahil po yung buds ay parang ano po, lateral outgrowth na nagpo-form kapag yung pagkain sa environment ay abundant. Tapos in O time what po, does that yung mean? Ano ibig sabihin nun? Tinatagalog mo lang yung nasa slide. Ano ibig sabihin nun? Explain it on your own words. Sure, wait lang, nawala po sa isip ko. Oto, and it's not only limited to body. Ang tinatanong ko, asexual reproduction in general, kasama yung binary fission at yung ibang type. Bakit sila nag-a-asexual reproduction? Ala, tutuklawin na lang talaga kayo. Okay? The answer is because the environment they live in or they belong drives them, no? For example, the food is abundant. Ano ibig sabihin nun? Maraming pagkain. Maraming pagkain kung saan sila nakatira. So, hindi nila sasayangin yun. So, to utilize the food na abundant, pag sabi abundant, masagana, madami. To utilize para masulit nila. Hindi naman, mabubusog agad. Okay, ikaw, halimbawa, biglang umulan ng pagkain. 'Di ba? Mabubusog ka rin in time. No? Sila, to utilize, etong example na to, magbabad. No? Uumbok yung katawan, hihilahin nila, meron ng individual, may katulong na sila kumain. Kasi hindi araw-araw, mayat maya, ay may biyayang pagkain. For example, itong mga hydra. Yung hydra ay animal. No, kamag-anak ng mga corals. Okay? Si hydra, no, naninirahan sa dagat, sa ilalim ng tubig, malapit sa mga corals, ganun. Si hydra, magre-reproduce siya kapag maraming food. Okay? Example,
nagkaroon ng current, no? Natangay sa kanila yung maraming plankton. Okay? Hindi araw-araw natatangay yung mga plankton sa kanila. Okay? Hindi lagi. So, what will happen? Okay? So, magbabading siya. Magpaparami siya para masulit yung pagkain. Okay, naiintindihan po? That is the drive. Yun yung nangyari sa kanila. Kasi kung magbubuntis pa sila, wala na, nakaalis na ulit yung mga plankton, natangay na ulit ng tubig. 'Di ba? Mag-aano pa, union of gametes. Magsasama pa yung egg cell, sperm cell. Eh, saglit lang naman dadaan yung ano, yung current. Sabihin natin, isang araw. Oh. Eh, sperm cell, egg cell, mag-ano pa yan, mag mitosis pa yan, maghihiwa-hiwalay pa, dadami pa yung cell. Pag dumami yung cell, tagal pa, magbubuntis pa, 'di ba? Or kaya mangingitlog, lilimliman pa yung itlog. It will take time. Kaya yung asexual reproduction, kailangan mabilisan, no? Kasi yung biyaya from the environment or yung nangyayari sa environment, mabilisan rin. Kailangan agad nilang mag-adapt. O halimbawa, eto na, may bud ka na. Okay? Yung bud na yan, pwede na yung kumain. Kahit naka-attach pa siya. No, yung mga galamay niya yan, kain na siya, kuha na siya ng mga plankton sa paligid niya, no? Hanggang sa maputol, humiwalay siya, tapos lalaki. Okay? That is their drive. Yun yung nangyayari sa environment nila eh. No, hindi nila control yun. Kaya, sila yung magbabago, mag-a-adapt sila. O, halimbawa tayo, di ba nga, walang online, walang face-to-face, mag-a-adapt tayo. Kailangan natin humanap ng paraan para magturo pa din, mag-aral pa rin. So, ito yung nakita natin. Ganun rin sila. Kailangan nila humanap ng paraan to utilize the food source na meron sila. Okay? Isang example lang yan. Meron pa mamaya. Okay? So, another examples ng other organisms na nangyayari yung budding, no? Yung yeast. Okay? Yung yeast, yun yung mga nilalagay sa tinapay. O, ganyan po sila organism po yun ha, fungi yun, kamag-anak ng mushroom. So, buhay po yun. Okay? Ganyan po sila magparami, budding. No, hindi yan binary fission ha. Kasi pag binary fission, yung isang buo napuputol sa gitna, nagiging dalawa. Yung budding, walang kailangang maputol. Nagkakaroon ng fragments. Ay, sorry, ng fragments. Nagkakaroon ng bud. No, may uumbok, uusli, tapos yun yung magiging another individual. Hindi po sila mag-share kasi nga another individual po siya. Meron siya sariling tiyan, meron siya sariling mata, mga kamay, no? Bukod po siya, another individual. So, ayun yung Hydra. Animal yan ha. Kaya mga walang buto yung mga yan. Kaya madaling nilang nagagawa yung ganyang reproduction. Okay? So, another example ng asexual reproduction. Another type. So, una, binary fission, then budding. Okay? Next. Okay. So, fragmentation. No? Ayan. Fragments. From the word fragments, pag sabi yung fragments, pieces, piraso. Okay? Mga piraso. No? Involves the breaking of any part of the body into pieces. So, naputol. No? Pwedeng sinadya, pwedeng aksidente. Halimbawa, may bata, pinaglaruan ang animal din niya na planaria. No? Para siyang uod, flatworm. Okay? Halimbawa, pinaglaruan niya, pinutol niya sa 1,000. Natin niya sa 1,000. O, pwede siyang mabuhay ng yung bawat kaputol. For example, ito head lang. O head.
Yung head, pwede siyang tubuan ng body, tsaka ng tail. Ito, body lang. Pwede siyang tubuan ng head at tail. Ito, tail lang. Pwede siyang tubuan ng head at body. No? Ganun po yung fragmentation. Ganun po siya nangyayari. And fragmentation is complemented by regeneration. Pag sinabing complemented by regeneration, in the process, katulong si regeneration. No? Pag sinabing regeneration, alam niyo yung axolotl. Opo. O, di ba? Axolotl Opo. is a type of salamander. No, yung may ganun dito, may gills sa gilid. So si axolotl, they can regenerate. Okay? They can regenerate. Pag naputol yung daliri nila, pwede nilang pahabain ulit. Excuse me. They can regenerate. No, parang yung buntot ng mga butiki. 'Di ba napuputol? Tapos tutubo ulit. Okay? Ganun po. So hindi po mangyayari si fragmentation kung hindi magre-regenerate. Ulo dino, horns sa ulo ng ano. Okay, yung tinutukoy mo tapang horns, okay, sige, horns. Um, Hindi kasi siya made up of cell. Made up of keratin kalimitan ang horns. Parang kuko. Di ba? Pag pinutol mo yung kuko mo, ginupit mo, tutubo ulit. Hindi kasi siya cells eh. Gawa siya sa keratin. Okay? Eh di tayo nagre-regenerate na kasi tumubo yung kuko. Di ba? Hindi po. Hindi yung regeneration. Okay? Fragmentation is complemented by regeneration. So, dapat magre-regenerate muna bago magtumubo yung mga parte, yung naputol na parte. This is the development of cut body part into complete organism. So, paano yun? Or example, head lang yung naiwan. Kasi pinaglaruan ni Colastre yung planaria. Pinutol niya sa tatlo. So, paano siya tutubo? So, dapat mag-regenerate muna. Oh, in regeneration, meron pong process. Okay? So, ganyan po yung process. Healing. Okay? Siyempre, kailangan muna mag-heal. For example, ito yung ulo. Naputol ni Colastre, pinutol niya yung ano, yung ulo, yung katawan ng planaria. Okay? So, yung naputol, itong part na naputol na to, ba open yan? Kailangan muna mag-heal. Okay? Pag nag-heal, magsasara na yung sugat. Okay? After healing, nerve merging. Magkakabit na yung kanilang mga ugat. For example, dyan na tayo sa ulo. No? Naputol yung ulo. Okay? Putol yung ulo. Nag-heal. Siyempre may ugat yan. For example, yan yung mga ugat. Eh, naputol lang nga yan. Ang kulit mo eh. Putol lang nga eh. Okay? So, ano mangyayari? After healing, nag-heal na. Nerve merging. Pag sabing nerve merging, magkoconnect yung kanilang mga nerves. Okay? Nag-connect na. Kasi pag hindi nag-connect, anong mangyayari? Mauubos yung dugo. No? So, nag-merge na yung dugo, yung ugat. Then, structural regeneration. Structure, ibig sabihin yung parte. So, tutubo na ulit. Tubo na ulit. Hanggang sa mabuo siya. Okay? Pag tumubo na ulit, no? Tumubo na. Ano mangyayari? Functional naman. Tumubo na yung parte, then, pag sa functional, gagana na ulit siya kung ano yung dati niyang trabaho nung parte. Okay? Pag meron ka na, magfa-function na ulit. No? Ganun po yung regeneration. No? So,
kailangan mo na mag-regenerate bago magkaroon ng process ng fragmentation. Na magkaiba po yun ha, hindi po, ang regeneration ay hindi po fragmentation. No? Magkaiba po sila. Kasi pag regenerate lang, gumagaling lang, bumabalik lang. Pag fragmentation, nakakabuo ng another individual. No? So, kunyari, putol yung ulo, ayun na siya, isang individual na ulit. Eh yung trunk pa, o another individual. Yung buntot, another individual, no? Ganun po ang fragmentation. Okay? Next, example of fragmentation. Okay? So, nangyayari po yan sa mga lumot, sa mga algae, sa mga seaweeds, sa mga kelp, no? At sa mga corals. So, ganun po sila magparami. Okay? So, for example, balik tayo kay planaria. Okay, bakit nila ginawa yun? O halimbawa nga, the drive in the environment, pinaglaruan ka ni Colastri. Ginupit-gupit yung planaria. So, in order to survive, kasi they are vulnerable. Madali lang silang papatayin, madali lang silang masira. So, they adapt, no? Lalo kapag they are being preyed, no? Kinakain sila ng mga predator. So, para makasurvive sila, yun po yung ginagawa nila. Kasi halimbawa, naputol ka na, ulo mo. Putol ka na nga, gusto mo pang humanap ng partner para magparami. Okay? Wala na, ang liit ng chance na makahanap ka agad ng partner kung putol na yung katawan mo. So, they develop or they evolve na makapagparami ng sila na lang. Halimbawa, kinain to ng, kinain siya ng predator niya. Okay? Kunyari, pinutol siya sa gitna, kinain siya. Yung kalahati nakatakbo, for example. So, kung nakatakbo siya, pwede siya ulit dumami. Ba? Yung kalahati na yun. Pwede siya dumami ulit. No? Kasi kung mag-aantay pa siya ng another partner para sa union of gametes, wala na. Mamamatay na lang siya. Diba? Hindi na siya, mabilis silang mauubos. No? So, yun yung isa sa drive. No? Kanina sa body, maraming food. Ngayon, survival instinct. Kasi harsh ang environment. Yun yung drive. What if they were squished po? Would they still regenerate? Yes. They will still regenerate. Kahit madurog sila. Di ba nga, from pieces sila. Any parts of the body into pieces. So, kung nadurog sila, so may parte pa rin yun. Sumabog na yung katawan. O, may parte pa rin yun. Pwede yun tumubo ng another organism. Okay? 'Di ba? Yung explanation natin similar kala Kasalhay kila Edna pero mas specific, 'di ba? Tama po ba? Thumbs up kung agree. 'Di ba? Mas na-explain bakit ba't nila ginagawa 'yon. No, hindi lang dahil napuputol sila, dumadami sila. Bakit nga sila kailangan ganun? Kailangan mabilis. No, kailangan nila mabilis mag-reproduce kasi nga yung environment nila very demanding. No, very demanding. Kasi nag-a-adapt sila. Ganun tayo. That's the nature of the organisms. We adapt to changes. Kailangan natin sumunod sa mga pagbabago. Diba? Yun yung ginagawa ng mga organisms. Yun yung tinatawag na evolution, nag-e-evolve. Nag-e-evolve sila dahil may pagbabago sa environment. Okay? Okay. So, yun po ang fragmentation. Another example yun nga yung lumot tsaka yung mga corals, no? So, tomorrow na natin itutuloy yung last two types. Last two types na lang to. Spore formation and vegetative propagation. Sa vegetative propagation, madami, anim. Ano kaya matagal? Kaya,
tomorrow na natin itutuloy para hindi sayang, para masulit yung time. Okay? O, ganun pa din. Ano ngayon? Wednesday. Ay, Wednesday. Tapos, Thursday, asexual ulit. Friday, levels of biological organization. O, di ba matatapos natin yung lesson. Tapos sa Saturday, kung merong pasok, edi wala na tayong gagawin, no? Tapusin nyo yung notes. Di ba yun naman yung usapan sa Saturday, magtatapos ng notes. Pagdating ng Monday, long quiz. O, di ba? Then pagdating ng Tuesday, dapat PT, gawaan ng PT. Kaso mamumove siya kasi nga walang face to face, no? So kailangan natin i-move. So sa Tuesday, wala ulit tayo gagawin. Magre-review tayo. Kasi as is yung exam, no? As is yung exam. Saan mag-e-exam? Sa LMS? Sa Learning Management System. Doon kayo magsasagot. Sa Communify. O yung mga wala pang books, hindi kayo makakapag-exam. No? Kasi pag bumili ng book, bibigyan ng account ng LMS. Okay? So, inline pa rin tayo sa timeline natin, ha? O, nandun pa rin tayo sa ano, hindi tayo pumuputol sa usapan. Nandun pa rin, ano pa rin tayo sa, nakalinya pa rin tayo sa schedule natin. So, yun muna for today regarding